Si Yuro ay isang simpleng binata na hindi nakaranas ng ibang buhay maliban sa loob ng kanilang liblib na nayon. Ang kanyang araw ay ginugugol sa pangangaso, at madalas siyang nagpapagamit sa mga kuripot na baklang matatanda. Ngunit ang mapayapa niyang mundo ay biglang gumuho ng salakayin ng kanilang lugar gamit ang makabagong armas, na naglalagay sa panganib sa buhay ng kanyang kakaibang kambal na si Asa at nagising ang mga misteryosong kapangyarihan na taglay nila. Nagsimula ang kwento sa isang liblib na lugar kung saan isinisilang ang kambal, at sa sobrang sakit ng panganganak ay labis na umiiyak ang kanilang ina. Gayunpaman ay hinayaan lamang ito ng manggagamot, alam kasi nila na ang mga isisilang ay may kapalarang pamunuan ang mga makapangyarihang demonyo, dahil ang isa ay sumisimbolo sa gabi, at ang isa naman ay sumisimbolo sa araw. Lumipas ang 16 na taon ay namumuhay sila ng mapayapa, ngunit puno ng hiwaga sina Yuro at Asa. Si Yuro ay halos araw-araw na nasa gubat na nangangaso, namumuhay na parang sinaunang tao na walang alam sa nangyayari sa labas. Magaling siya sa paghahanap at pagpatay ng hayop, ngunit pagdating sa makabagong panahon ay wala siyang ideya. Kapag nakakakita siya ng usok na galing sa eroplano, akala niya ay magandang utot ng dragon iyon dahil wala siyang ibang maisip na itawag dito. Pag-uwi niya sa nayon, sasalubungin siya ng kaibigang si Danji, isang simpleng tao na labis ang paghanga kay Yuro. Laging namamangha si Danji sa katapangan ng kaibigan, pero naniniwala si Yuro na protektado lang siya dahil sa mga rebulto ng mga tagapagbantay malapit sa pasukan ng kanilang lugar. Iginagalang siya ng lahat hindi lang dahil magaling siya mangaso, kundi dahil masipag at laging handang tumulong. Kahit ang nanay ni Danji ay may pagtingin sa kanya, at gusto sana ng kanyang ina na maging katulad ni Yuro ang anak niya. Gayunpaman ay hindi perpekto ang lahat, kasama ni Yuro si Asa, na mahina ang pangangatawan at kakaiba ang ugali habang nakakulong sa kanyang sariling mundo. Natatakot itong lumabas ng bahay na parang adik, at halos buong buhay niya ay nakahiwalay sa mga tao, ngunit hinahangaan niya ang katapangan ng kanyang kuya. Nag-aalala si Yuro dahil tagtuyot ang panahon at kaunti na lang ang nahuhuli niyang hayop, at natatakot siyang mapilitang lumipat ang mga tao kung hindi uulan. Dahil alam niya na hindi kayang lisanin ni Asa ang lugar, determinado siyang maging pinakamagaling na mangangaso para mapakain ang lahat at manatili sila roon. Kalaunan, pinuntahan ni Yuro si Dara, isang mangangalakal na kilala at nagdadala ng mga gamit mula sa labas. Isa siya sa mga bihirang lumalabas ng nayon, at madalas niyang ikwento ang tungkol sa hirap ng ekonomiya at pandemya, mga salitang hindi naman naiintindihan ng mga taga-nayon. Kahit wala namang bibilhin si Yuro, mabait na binigyan siya ni Dara ng regalo para kay Asa, dahil alam niyang laging inuuna ni Yuro ang kapatid niya. Nang magsaka sila ni Danji, inamin ng kaibigan na gusto na niyang umalis ng nayon. Para kay Danji, dahil hindi na bumabalik ang mga umaalis, sigurado siyang napakaganda ng mundo sa labas, at pangarap pa niyang makahanap ng babaeng galing sa syudad. Mas gusto naman ni Yuro ang tahimik na buhay, at sa loob-loob niya ay nagsisisi siya na naging kaibigan niya si Danji, dahil natatakot siya sa impluwensya nito para sa inosente niyang kapatid. Sa sandaling ito ay bigla na lang nakaramdam ng kakaiba si Yuro. May narinig siyang malakas na ugong at akala niya ay isang dragon ang paparating, tunog na matagal na niyang naririnig at nagdudulot sa kanya ng kaba. Sa ilang saglit lang, biglang nasira ang harang na nagprotekta sa kanila mula sa labas, at pagtingin nila sa itaas ay nakita nila ng malapitan ang eroplano. Lalong lumala ang sitwasyon nang lumapag ang mga helikopter na parang mga ibong nagbabanta. Ang payapang nayon ay biglang napaligiran ng mga taong may masamang balak, at doon nagwakas ang kanilang dating simpleng pamumuhay. Natakot at nangamba ang mga taga-nayon nang makita ang mga kakaibang teknolohiya. Para sa mga taong walang sariling banyo sa bahay, ang makita ang lumilipad na metal na dragon ay labis na nakakatakot, at mabilis na kumalat ang balita. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang pumasok din ang mga sundalo sa baryo at nagsimulang pumatay ng maraming tao. Agad na napagtanto ng matanda sa nayon, si Lola Yamaha, na nawala na ang proteksyon na harang. Nalaman niyang hinahanap ng mga kalaban si Yuro, kaya inutusan niya ang lahat na ingatan ang mga bata. Habang nagkakagulo, tumakbo sina Yuro at Danji papunta sa lugar kung saan naroon ang kanyang kapatid matapos makakita ng mga bangkay, ngunit mapalad silang humarap sa dalawang sundalo. Nang makita nila si Yuro, agad silang naglabas ng baril at nagpaputok ng walang habas, ngunit walang laban ang mga baril sa mga pana ni Yuro at napatay niya agad ang mga sundalo bago pa man sila makagalaw. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang lakas ng baril, hindi maipaliwanag kung paano nakakapatay ang bagay na parang laruan lang ang itsura, at naisip ni Yuro na baka may mas marami pang kalaban sa paligid. Ipinakita niya ang isang lihim na daan papunta sa kulungang nasa ilalim ng lupa,
isang maliit na pinto na nakatago sa tabi ng rebulto ng mga Divine Guardian. Laking gulat ni Danji, at mabilis silang pumasok. Samantala, isang baliw na dalagang nagngangalang Gabi, na kaalyado ng mga kalaban, ay gumagamit ng kakaibang kapangyarihan para pumatay pa ng mga inosente. Natutuwa siyang pinapanood ang mga taong pinapatay, tumatawa habang may invisible na puwersang pumuputol sa mga katawan ng mga tao. Nakita ng isang batang babae kung paano pinatay ni Gabi ang kanyang ina, pero hindi niya pinatay ang bata, may hangganan naman ang kanyang kasamaan at ayaw niyang manakit ng bata. Sa labas ng bayan ay sinugod din si Dara pero nakatakas siya, marami siyang alam na hindi sinasabi, at alam niya na may darating para kunin si Yuro. Sa loob ng kulungan, may isang misteryosang babae na hinila ang sugatang katawan ng matandang si Yamaha, at tumingin siya kay Asa na nanginginig sa takot sa likod ng rehas. Sa halip na iligtas, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang kulungan at sinaktan ng malubha si Asa. Nang dumating si Yuro para iligtas ang kanyang kapatid, dugo at karumal na lamang ang kanyang naabutan, dahil sugatan ng malubha ang matanda at wala nang malay si Asa. Nang tawagin ni Yuro ang kanyang kapatid, ang babaeng nasa harap niya ang sumagot. Kahit papaano, ang babaeng may eye patch ay nagsasabing siya raw ang kapatid ni Yuro, nais siyang iligtas pero papatayin niya ang lahat ng taga-nayon. Pakiramdam ni Yuro ay nananaginip lang siya ng masama, hindi siya makapaniwala na ang halimaw na pumatay sa kapatid niya ay siya ring nagsasabing kapatid niya. Sa sobrang galit, hinugot ni Yuro ang kanyang pana at inatake ito, pero ginamit ng babae ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang buong lugar. Samantala, palihim na pumasok si Dara sa baryo, iniiwasan ang mga helikopter at pinapatay ang mga sundalong nasa daan, ngunit hindi siya pinalad at nakaharap niya si Gabi at ang nakakatakot nitong halimaw na may malalaking ngipin. Malinaw na ang halimaw na ito ang pumatay sa marami, at gamit ang baril, sinubukan ni Dara na patayin ito, pero parang pambatang laruan lang ang naging epekto ng putok. Nang mabigo, naghagis siya ng granada para makagulo at doon siya nakatakas. Bumalik sa kulungan, wasak na wasak ang lahat dahil sa kapangyarihan ng babaeng nagsasabing siya si Asa, at halos hindi na kayang lumaban ni Yuro. Pero kahit mukhang wala ng buhay, buhay pa pala ang batang si Asa. Ang dugo niya ay gumalaw at lumaki at naging isang halimaw. Hinawakan nito ng mahigpit ang babaeng nagpapanggap na Asa, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Dara na iligtas si Yuro. Habang tumatakbo, inutusan ni Lola Yamaha si Dara na dalhin si Yuro sa labas ng mundo at ilayo sa mga kalaban, at mabilis na dinala ni Dara si Yuro palayo. Samantala, matapos siguraduhing ligtas ang kanyang ina, nakita ni Danji ang pag-alis ng kaibigan. Walang paalam na nangyari, at umiiyak na lang si Danji habang pinapanood na dinala ang kanyang tanging kaibigan sa hindi kilalang lugar. Wasak na wasak si Yuro, kanina lang ay simpleng binata lang siya sa bukid, pero ngayon ay patay na ang kapatid niya at may babaeng nagsasabing siya raw ang kapatid niya. Hindi siya makakilos dahil sa gulat at lungkot, at si Dara na ang bahala kay Yuro, ngunit sa ilang saglit lang ay nawala ang lahat sa kanya. Habang binabaril sila mula sa helikopter, binigyan ni Dara si Yuro ng kakaibang kwintas at sinabing ilagay ito sa pagitan ng dalawang rebulto ng Divine Guardian. Sobrang malas na nga ng araw ni Yuro, at ngayon ay pinapahukay pa siya ni Dara sa lupa para ilagay ang isang kakaibang kwintas habang iniiwasan naman nila ang mga bala. Nang matapos ang gawain, biglang ibinangga ni Dara ang ulo ni Yuro sa semento kaya tumalsik ang dugo nito papunta sa kwintas, dahil mukhang kailangan pala ng kanyang dugo para gumana ito. Habang sinisigawan ni Yuro si Dara sa kabaliwan na ginawa nito, nakatutok na sa kanya ang mga kalaban sa helikopter at handa na silang magpaputok. Sa sandaling ito ay biglang lumabas ang isang maningning na gintong liwanag na tumakip sa paningin nila, at ang helikopter ay umikot ng parang Ferris wheel na nawawala sa kontrol. Gulat na pinanood ni Yuro kung paano kumapit ang dalawang gintong nilalang sa mga eroplano, pinunit ang mga ito at pinabagsak. Para lang nilang laruan ang mga helikopter, pinilipit at binabato kung saan-saan, at halos matamaan na sila nito kung hindi pa mabilis na nakaiwas sina Dara at Yuro. Nasa malayo naman si Gabi at nasaksihan ang lahat, na sana ay sumakay pa sana siya sa mga helikopter pauwi, pero ngayon ay kailangan na lang nila ang kakaibang halimaw niya ang kumilos ng mag-isa. Dahil sa gulo, halos hindi makita ni Yuro ang nangyayari, pero nang mawala ang alikabok, unti-unti niyang nakita ang dalawang nakakatakot na tao. Isang malaki at tila mabangis na lalaki, at isang babaeng maskulado ang tumingin sa kanya at tinawag siyang bagong master. Kahit tignan man nila si Yuro na parang bata lang, kailangan nilang sundin ang bawat utos nito. Ipinaliwanag naman ni Dara na ang dalawang kakaibang taong ito ay ang mga demonyo ni Yuro, na isang salitang naririnig lang sana niya sa mga kwento.
Noong unang panahon, ipinakita ng ama ni Yuro ang isang lihim na daanan sa ilalim ng lupa na dumadaloy sa buong nayon. Iilan lang ang nakakaalam nito, at ang labasan nito ay nasa pagitan ng mga estatwa ng kaliwa at kanang demonyo. Noon pa man ay ipinangako na ng kanyang ama na laging nagbabantay at gumagabay sa kanya ang mga banal na nilalang na ito. Lumipas ang maraming taon, nakita na mismo ni Yuro ang mga nilalang na ito sa personal, matagal na silang nagbabantay sa kanya at handa na silang sumunod sa kanyang mga utos. Si Kanan ay ang mas malaki at mas maingay na demonyo na tinitingnan si Yuro na parang isang bata pa rin. Samantala, si Kaliwa naman ay tahimik at mabuti ang pakikitungo, at laging mahinahon. Napapansin din nila si Dara, na tinatawag nilang Demon Retainer o tagapangalaga ng demonyo. Ipinahayag ni Kanan na inatake nila ang mga dambuhalang ibong metal o mga helikopter, kahit na hindi niya talaga alam kung ano ang mga ito, at ipinaliwanag ni Dara na mga makabagong imbensyon ang mga ito at malamang ay may darating pa. Sa ngayon, kailangan muna nilang tulungan sina Yuro na bumaba ng bundok upang makatakas, ngunit nilinaw ni Kanan na hindi si Dara ang kanilang amo at wala itong karapatang mag-utos sa kanila. Ang problema, lubos na nalilito si Yuro at hindi niya maintindihan ang nangyayari, at wala namang oras para ipaliwanag pa ang lahat. Biglang dumating si Gabi, na nagpatunay sa kinatatakutan ni Dara, at kasama niya ang kakaibang halimaw na puno ng ngipin at maraming mata. Laking gulat ni Dara nang makitang buo at walang gasgas ang halimaw kahit tinamaan na ito ng granada, at tiningnan ni Gabi si Yuro at agad na nakilala na kapatid ito ni Asa. Dahil sa mga salitang iyon, napuno ng galit si Yuro, napagtanto niyang malamang si Gabi ang may pakana ng pagkamatay ng maraming taga-nayon, at lalo itong lumala dahil sa walang pakialam na ugali nito. Napansin ni Dara na handa nang makipaglaban si Yuro kaya sinabihan itong mag-utos sa mga demonyo, pero para kay Yuro, personal na laban ito at ayaw niyang utusan ang mga tagapangalaga ng nayon. Sa halip ay may mga kahilingan siya, ang una ay dalhin sa ligtas na lugar ang mga nakaligtas, at ang pangalawa ay walang dapat lumapit kay Gabi dahil siya mismo ang papatay dito, at pangatlo ay malaya silang gawin ang anumang gusto nila sa iba pang kalaban. Tumawa ng nakakatakot si Kanan, sabik na maglingkod. Samantala, ang nakatatandang Asa ay nakakulong sa isang nilalang na gawa sa dugo na nilikha ng kanyang sarili noong bata pa siya. Ngunit nakawala siya at inihagis si Lola Yamaha sa pader, na nangakong babayaran at hinding-hindi mapapatawad ang matanda sa mga ginawa nito. Bumalik kay Yuro, sumugod si Kanan papunta kay Gabi pero tumalon lang ito sa ibabaw niya upang iligtas ang mga tao. Si Kaliwa naman ang naiilan at sa kanyang sariling desisyon, sinipa niya ang demonyo ni Gabi palayo hanggang sa mahulog sa bangin. Nawalan ng kalasag si Gabi at naging walang laban habang pinapana ni Yuro ang kanyang binti. Sumigaw ito sa sakit at naghanda na sana sa susunod na palaso na babaon sa kanyang ulo, pero dumating ang ngiping halimaw at dinala siya palipad palayo. Hinabol sila ni Yuro at Kaliwa, habang naiwan si Dara na naiinis dahil dapat na silang umaalis. Habang hinahabol ni Yuro si Gabi, hinahanap naman ni Kanan ang mga nakaligtas sa nayon, ngunit sa ngayon ay mas marami siyang natagpuang bangkay kaysa nabubuhay. Hanggang sa makita niya ang isang batang babae na kakamatay lang ng ina nito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Naging invisible muna si Kanan habang iminulat niya ang kanyang mga mata, pero nang magpakita ang demonyo ay agad itong nawalan ng malay. Maraming bata ang nailigtas ni Kanan, ngunit lahat sila ay nahihimatay pagkatapos makita ang kanyang nakakatakot na anyo. Napansin niya na tila pinatay ang lahat ng matatanda pero ang mga bata ay halos hindi nasaktan, at habang iniisip iyon, nakita niya si Asa na paparating. Nagkatinginan sila ng ilang sandali, tapos biglang sumugod si Asa at inatake siya ng matinding kapangyarihan, ngunit naiwasan at napigilan ni Kanan ang tama gamit ang kanyang hininga. Naguluhan at naasar siya sa paraan ng pagbati nito, at gusto sana niyang lumaban pero mahigpit ang utos ni Yuro, kaya wala siyang nagawa kundi panoorin itong tumakbo palayo. Habang umaalis si Asa, minumura ni Kanan ang kabataan ngayon pero may napansin siyang kakaiba sa dalaga. Sa kabilang banda, winasak ni Kaliwa ang demonyo ni Gabi, naiipit niya ito at pilit na binubuka ang malaking bibig nito. Labis na pinipigilan at kinokontrol ni Gabi ang kanyang halimaw para hindi tuluyang masira, pero tinamaan ulit siya ni Yuro sa braso, kaya sumigaw si Gabi sa matinding sakit, at tila wala ng pag-asang makaligtas. Dumating si Asa at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang wasakin ang pader, na nagtambak at bumaon kay Kaliwa at sa demonyo ni Gabi. Tumakbo siya palapit kay Gabi upang tignan kung ayos lang ito, pero hinarang siya ni Yuro, dahil ayaw maniwala ni Yuro na ang matangkad at estrangherang babaeng ito ay ang kanyang kapatid. Sinabi ni Asa na marami man ang pinagdaanan niya ay kapatid pa rin niya ito sa huli,
ngunit naputol ang kanilang usapan nang biglang lumipad papunta si Kanan. Sinabi niyang tumigil na sila dahil naamoy niya ang dugo ni Asa, at pareho ang amoy nito kay Yuro, at iyon ang huling balitang gustong marinig ni Yuro. Ayaw niyang tanggapin na ang tibong babaeng ito ang kanyang kapatid, at kung ito ang totoong Asa, nalilito siya kung sino ang babaeng kasama niya sa nayon sa buong panahon. Inamin ni Asa ang katotohanan, na ang nakasama niya ay isang peking Asa, 10 taon na ang nakararaan, umalis ang kanyang mga magulang at isinama si Asa dahil natatakot silang baka sumama rin si Yuro at umalis. Para hindi umalis si Yuro, gumawa ng peking Asa sina Lola Yamaha at ang iba pa, dahil alam nilang ang pagmamahal at kagustuhang protektahan ni Yuro ang kapatid niya ang pipigil sa kanya para manatili sa nayon. Gumuho ang mundo ni Yuro at hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin at gagawin, ngunit sumingit si Dara at sinabihan na kumalma si Yuro at umatras muna si Asa. Naiinis si Yuro sa mahinahon na ugali ni Dara, pero alam ng mga ngalakal na delikadong labanan ang totoong Asa dahil hindi nila alam kung gaano ito kalakas. Para maiwasan ang mas malaking pinsala ay kailangan na nilang umalis, at atubiling ibinaba ni Yuro ang kanyang pana at nakipagkasunduan, pakakawalan niya si Gabi basta aalis na sila sa nayon. Pumayag si Asa at tahimik na pinanood ang pag-alis ng kapatid kasama si Dara at ang mga demonyo, ngunit kahit ayaw man ni Gabi, wala na siyang magawa dahil sa mga sugat niya. Nang makaalis na sila, humagulgol na lang si Asa sa iyak dahil sa tuwa na makita at ligtas si Yuro. Habang umiiyak si Asa, unti-unting bumabalik ang harang na bumalot sa buong nayon sa tulong ni Lola Yamaha. Ngayon ay muling nabuhay ang peking Asa, pero tila wala itong buhay o damdamin, at bumalik na sa dati ang lahat. Malapit sa bundok, may 2 hiker na nagtataka sa ingay ng mga helikopter at naghinalang may operasyon. Habang nag-uusap sila, mabilis na dumaan sina Dara at Yuro, kasama ang 2 demonyo na lumilipad sa ere. Ang lakas ng hangin na galing sa mga demonyo ay nagpapatakbo sa mga hiker, at napansin ni Dara na hindi na makita ang nayon, na ang ibig sabihin ay aktibo na ulit ang harang. Pero hindi ibig sabihin nito ay pwede nang bumalik si Yuro dahil ang mga humahabol sa kanya ay kayang sirain ulit ang harang, kaya kailangan na niyang mamuhay ng palihim sa modernong lipunan. Dinala sila ni Dara sa paanan ng bundok, kung saan naghihintay ang kaibigan niyang si Hana na may dalang kotse, ngunit naiinis si Hana dahil hindi sinabihan na may isasakay pang 2 demonyo. Nagulat si Dara na nakikita pala sila ni Hana, at nangakong ipapaliwanag niya ang lahat ng detalye. Sinubukan niyang ipakilala si kaliwa at kanan, pero abala ang mga ito sa pagsiyasat sa kahong bakal, pagkatapos ay nagpakilala si Hana kay Yuro, katrabaho niya si Dara at isa ring demon retainer. Ngayon ay oras na para umalis, pero ayaw pumasok ni Yuro sa kakaibang makina, kaya ipinaliwanag ni Dara kung ano ang kotse, ngunit magulo at hindi maintindihan. Ipinaubayan ni Hana ang usapan at sinabing may mga kabayo daw sa loob na nagpapabilis dito, at naniwala naman agad sila at naging willing na silang sumakay. Samantala, sinundo naman sina Gabi at Asa ng kanilang kasamahan na si Jin, at nagsisi si Jin na lumala ng ganito ang sitwasyon at pinagalitan si Gabi dahil hindi niya inaalagaan ang mga sugat. Bagamat nabigo silang makuha si Yuro, masaya naman si Asa dahil napatunayan niyang nabubuhay at ligtas ang kanyang kapatid. Sa loob ng kotse, ikinukwento ni Dara lahat kay Hana, at hindi makapaniwala si Hana na gumamit ng sobrang lakas para lang kunin si Yuro. Nag-aalala rin si Dara na baka kailangan na niyang magpalit ng itsura at umalis ng syudad pagkatapos ng nangyari. Gayunpaman ay biglang may naramdaman sina kaliwa at kanan, na may isa pang demonyong paparating, kaya sinabihan nila ang grupo na wala itong masamang intensyon. Kakaiba ito para sa kanila, dahil ito ay isang napakagandang babaeng may puting buhok na nakasakay sa puting kabayo. Masayang bumati siya sa dalawa, na daan-daang taon na rin silang hindi nagkita, at naging interesado siya nang malaman na may bagong amo na ang mga ito at titira na sa syudad. Pagkatapos magpaalam, naglaho siya papunta sa langit, na may planong alamin pa ang tungkol sa magkapatid na sina Yuro at Asa. Labis na namangha at nababaliw si Dara at Hana dahil sa unang pagkakataon ay nakakita sila ng isang Oshirasama, dahil ibang-iba ito sa mga ordinaryong demonyo na banal at sagrado, at halos kasing tiwasi ito ng isang Diyos. Hindi naman maintindihan ni Yuro kung bakit parang mga bata na nag-e-excite ang 2 matanda sa loob ng sasakyan, at nalaman niya na may iba't ibang uri pala ng demonyo. May mga tulad ng Oshirasama na namumuhay kasama ng mga tao, may mga nagsisilbi sa amo at nagdadala ng swerte, pero mayroon ding mga demonyong kayang tumalikod at pumatay pa ng sarili nilang may-ari. Samantala sa bundok, isinakay si Gabi sa stretcher para makauwi ng ligtas, at may halong pagsisisi si Asa dahil nakatakas si Yuro, pero alam niyang wala nang saysay ang balikan pa ang nakaraan.
Basta't makita at ligtas si Yuro, may pag-asa pa ring magkasama silang muling magkapatid. Dagdag pa rito, kung hindi dahil sa tulong ni Asa ay matagal nang napatay si Gabi, dahil sa katunayan, natatakot talaga si Gabi kay Yuro at nakikita niyang napakalupit nito. Habang papalapit ang sasakyan sa syudad, namangha si Yuro habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod sa unang pagkakataon. Sa wakas ay aalis na siya sa tahanang nakasanayan niya at magsisimula na ng panibagong buhay na malayo sa nayon.